Sa mataong pook ng New York, si Betty, isang batang masigasig at ambisyosong graphic designer, ay nagmamadaling tumatakbo sa gitna ng siksikang kalye. Ang puso'y kumakabog sa pananabik para sa isang job interview na maaaring bumago sa kanyang karera. Habang tanaw na niya ang matayog na gusali ng opisina, nasaksihan niya ang isang matandang lalaki na nadapa. Ang kanyang mga pinamili ay nagkalat sa kalsada. Walang ibang huminto para tumulong. Naharap si Betty sa isang mahalagang pagpili. Ipagpatuloy ang kanyang patutunguhang interview na ilang minuto na lang ang layo, o tulungan ang isang estranghero na nangangailangan kahit na maaaring isakripisyo ang sariling pangarap. Ang kanyang desisyon sa sandaling ito ay maaaring muling humubog sa kanyang kinabukasan sa paraang hindi niya kailanman naisip. Habang lumuluhod si Betty sa tabi ng matanda, mabilis na tumatakbo sa kanyang isipan ang mga posibleng kahihinatnan ng kanyang desisyon. Ang malamig at matigas na semento ng New York ay paalala ng hindi mapagpatawad na oras na patuloy na tumatakbo. Agad niyang pinulot ang nagkalat na mga pinamili. Nanginginig ang mga kamay, hindi lamang sa lamig ng umaga, kundi pati na rin sa bigat ng posibleng isinusuko niya. "Salamat, iha," sabi ng matanda. Ang tinig ay mahina ngunit may init. "Pasensya ka na, alam kong nagmamadali ka." Pinilit ngumiti ni Betty, ngunit ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa makinis na salaming gusali na kinaroroonan ng design firm na kanyang pinapangarap. "Ayos lang," tugon niya, bahagyang may bakas ng panghihinayang sa kanyang tinig. "Maaari po ba kitang samahan pa uwi para makasigurong ligtas kayo?" Tumango ang matanda at tinanggap ang kanyang alok na samahan siya pa uwi sa kanyang kalapit na apartment. Habang naglalakad sila, pinakilala ng matanda ang kanyang sarili bilang si George, isang retiradong art director na minsang naging pinuno ng mga creative floor ng mismong gusaling nais pasukin ni Betty. Ang mga kwento niya tungkol sa mga nakaraang kampanya at mga alamat sa industriya ay humuli sa atensyon ni Betty na pansamantalang nakalimot sa kanyang pagkabahala tungkol sa na-miss na interview. Pagsapit nila sa payak na apartment ni George, inimbitahan ni George si Betty na pumasok para sa isang tasa ng kape. Aniya, ito na ang maliit na magagawa niya bilang pasasalamat. Sa loob, napapalibutan ang mga pader ng mga nakaprame na litrato at mga sketch na nagsasalaysay ng isang makulay na karera. Bawat piraso ay tila may sariling kwento, puno ng tagumpay at malikhaing diwa. Habang uminom sila ng kape, napansin ni George ang hindi mapakiling kilos ni Betty. Maingat niyang tinanong ang dahilan ng kanyang pagmamadali kanina. Inamin ni Betty ang kanyang sitwasyon, ang kahalagahan ng interview at ang kanyang takot na ang pagtulong niya ay maaaring naging kapalit ng isang minsan lang sa buhay na pagkakataon. Tahimik na nakinig si George. Ang mga mata niya'y nagpapakita ng paghanga at pag-unawa. "Sa lungsod na ito," ani ni George, "madaling isipin na ang ating mga pangarap ay nasa malalaking sandali, mga big breaks. Pero minsan, nasa maliliit na bagay, tulad ng pagtigil para tumulong. Ang tunay na bumubuo kung sino tayo, at sa hindi inaasahang paraan, doon din tayo dinadala sa tamang landas." Tumimo ang mga salitang iyon kay Betty. Napagtanto niyang anuman ang kahinatnan, ang kanyang desisyon ay nagpapakita ng kanyang mga pinahahalagahan. Ang kanilang usapan ay nauwi sa mas personal na mga kwento. Ibinahagi ni Betty ang kanyang mga pangarap at ang mga pagsubok na kanyang hinarap bilang isang batang artist sa isang kompetitibong lungsod. Pagsapit ng tanghaling tapat, naghanda nang umalis si Betty. Magaan na ang puso ngunit may halong pangamba pa rin tungkol sa hinaharap. Ngumiti si George. Wari may nalalaman at iniabot sa kanya
ang isang lumang notebook na may lamang mga sketch at tala. "Kunin mo ito," sabi niya. "Isipin mong isang agimat mula sa isang taong nakaranas na ng parehong swerte at kabiguan." Lubos ang pasasalamat at inspirasyon ni Betty habang muli siyang humakbang palabas sa masiglang lungsod. Maaaring hindi siya umabot sa interview, ngunit ang mga nangyari sa umagang iyon ay nagbigay sa kanya ng panibagong direksyon at isang makapangyarihang paalala. Ang kabutihan at koneksyon sa kapwa ay may puwersang kayang baguhin ang ating landas sa gitna ng walang humpay na pagtupad ng personal na ambisyon. Habang naglalakad siya sa mga kalsada ng lungsod, tumunog ang kanyang telepono. Isang email mula sa design firm. Ang subject line ay nagsasabing, "Regarding your interview today." Huminga siya ng malalim at binuksan ito, handang harapin kung ano man ang susunod. Pinatatag ng hindi inaasahang pagkikita na maaaring tuluyang magbago ng kanyang landas sa buhay. Hindi kailanman inasahan ni Betty ang nilalaman ng email. Sa kanyang pagkagulat, ito ay hindi isang pagtanggi, kundi isang paanyaya. "Nauunawaan naming may mga hindi inaasahang nangyayari," ang sabi sa email. "Inreschedule namin ang iyong interview para bukas. Humanga kami sa iyong portfolio at sabik na kaming makausap ka tungkol sa iyong kinabukasan sa amin." Napuno ng luha, ng ginhawa at tuwa ang mga mata ni Betty. Ang desisyon niyang tulungan si George ay hindi lamang nagpakita ng kanyang pagkatao, kundi sa hindi inaasahang paraan. Hindi rin ito isinara ang pintuan tungo sa kanyang mga pangarap. Habang binabalikan niya ang mga pangyayari ng umaga, napagtanto niyang minsan may mas malawak na plano ang universo. At ngayong araw, ang kanyang kabutihan ang siyang naglatag ng daan para magpatuloy ang kanyang mga pangarap. Kinabukasan, nilapitan ni Betty ang matayog na gusaling salamin na may halong kaba at panibagong tiwala sa sarili. Pakiramdam niya'y iba ang lungsod ngayon, para bang ito'y sumusuporta sa kanya. Pagpasok niya sa lobby, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay George. "Good luck today. Tandaan mo, ano man ang mangyari, may nabago ka na." Napuno ng pasasalamat ang puso ni Betty habang sumasakay siya sa elevator. Pinindot ang buton para sa pinaka-itaas na palapag. Ang pag-akyat ay may simbolikong kahulugan. Para bang hindi lang siya umaangat sa gusali, kundi pati na rin sa kanyang buhay. Pagsapit ng elevator sa tuktok, sinalubong siya ng isang receptionist na inihatid siya sa isang malaki, modernong conference room na may tanawing sumasaklaw sa buong lungsod. Sa loob, nakaupo sa isang mahabang mesa ang 3 executive mula sa design firm, kabilang ang CEO na agad niyang nakilala mula sa mga litrato ng kumpanya. Pagpapakilala ni Betty sa sarili, ngumiti ang CEO ng may init na labis niyang ikinagulat nang sabihin nitong, "Marami na kaming narinig tungkol sa iyo, Betty. At hindi lang mula sa iyong portfolio, kundi mula sa isang nakakawiling source." Nalito si Betty habang umuupo. Nagpatuloy ang CEO. "Si George, na tinulungan mo kamakailan, ay hindi lamang isang retiradong matanda. Isa siya sa mga tagapagtatag ng kumpanyang ito at isang iginagalang na tagapayo. Ikinuwento niya sa amin kung paano isinakripisyo ang iyong paunang interview upang tumulong sa kanya. Pinahahalagahan namin ang ganitong klaseng pagkatao, kasing halaga ng talento." Manghang-mangha si Betty. Ang matanto na ang isang simpleng gawa ng kabutihan ang nagdala sa kanya sa sandaling ito, kung saan ang kanyang mga pinahahalagahan ay kaakibat ng mga prinsipyo ng kumpanyang nais niyang pasukan, ay lubos na nakakaantig sa kanya. Nagpatuloy ang interview, hindi lamang bilang formal na pagsusuri sa kanyang kakayahan, kundi bilang isang malalimang pag-uusap tungkol sa kanyang pananaw, ang etikal niyang pananaw sa disenyo, at kung paano niya nakikita ang kanyang sarili na makakatulong sa kinabukasan ng kumpanya. Kitang-kita sa mga executive ang
paghanga sa kanyang mga sagot at sa kanyang portfolio. Ngunit higit sa lahat, nahipo sila ng kanyang pagkatao. Sa pagtatapos ng pagpupulong, malinaw ang pahayag ng CEO. Lubos silang interesado na mapasama siya sa kanilang kupunan. Nagbigay pa ito ng pahiwatig na may espesyal na proyekto silang inihahanda. At si Betty raw ang perpektong tao para dito. Dahil sa natatanging timpla ng kanyang talento at malasakit. Habang palabas si Betty ng gusali, may naramdaman siyang pagbabago sa kanyang kalooban. Napagtanto niyang ang pinakamalalaking pagliko sa buhay ay hindi palaging nasusukat sa malalaking tagumpay. Minsan, ito'y nasa tahimik ng mga sandali ng pagpapasya. Ang mga desisyong nagsasabi kung sino talaga tayo. Alam niya na kahit ano pa ang maging resulta ng interview, nagtagumpay na siya sa paraang hindi niya inaasahan. Habang naglalakad sa mga kalsada ng lungsod, pinagmumuni-muni ni Betty ang pagkakaugnay-ugnay ng bawat pagpiling ating ginagawa. Ngayon, higit kailanman, nauunawaan niya na ang landas patungo sa katuparan ng ating mga pangarap ay madalas binubuo ng hindi inaasahang liko. At na kung minsan, ang mga likong iyon ang naghahatid sa atin sa lugar kung saan talaga tayo nararapat. Tumunog ang kanyang telepono. Binasag ang kanyang pagninilay. Ang design firm, huminga siya ng malalim bago sagutin. Handang marinig ang kanilang pasya. Puno ng pag-asa ngunit payapa sa kahit anong maaaring idulot ng hinaharap. Hinawakan ni Betty ng mahigpit ang telepono. Pigilang hininga habang hinihintay ang boses sa kabilang linya. Napakatagal ng katahimikan. Bawat segundo'y parang umaabot sa kawalang hanggan sa bigat ng tensyon. Sa wakas, pumasag sa katahimikan ang tinig ng CEO. Malinaw at may katiyakan. Betty, pinag-usapan namin ito ng mabuti at muling sinuri ang iyong portfolio, sabi ng CEO. Hindi may kakailang iyong kakayahan. Ngunit ang tunay na nagtatangi sa iyo ay ang iyong pagkatao. Bihira ang makatagpo ng isang taong may taglay na parehong profesional, nakahusayan at malalim na personal na integridad. Isang bugso ng pag-asa ang naramdaman ni Betty. Ang puso niya'y muling bumilis sa pananabik. Gusto ka naming alukin, hindi lamang bilang designer, kundi bilang lead sa isang bagong inisyatibong ilulunsad namin. Ang proyektong ito ay akma sa iyong mga pinahahalagahan at kasanayan. Nakatuon ito sa epekto sa komunidad at sustainable na disenyo. Naniniwala kami na ikaw ang perpektong tao para pangunahan ito. Labis ang emosyon ni Betty. Hindi agad siya makahanap ng mga salitang sasabihin. Ang mga pangarap niyang trabaho, mas makahulugan pa kaysa sa kanyang inaasahan. At ngayoy abot kamay na. At lahat ng ito ay dahil pinili niyang tumulong sa isang estranghero. Pumatak ang luha ng tuwa mula sa kanyang mga mata habang tinatanggap ang alok. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pasasalamat. Maraming salamat po. Isang malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng proyektong ito at ng inyong team. Mainit at nagbigay lakas ang tugon ng CEO. Welcome aboard, Betty. Sabik na kaming makatrabaho ka. Gawin nating makabuluhan ang proyektong ito nang magkakasama. Pagkatapos ng tawag, napatayo si Betty sa gitna ng mataong lungsod. Mga taong nagmamadali sa paligid. Walang kaalam-alam sa kamanghamanghang pag-uusap na kagagaling lang niya. Ramdam niya ang isang malalim na tagumpay at layunin. Alam niyang ang kanyang mga aksyon na ginabayan ng kanyang mga paniniwalaan ang siyang nagdala sa kanya sa sandaling ito. Ang pag-unawa ngayon ay mag-uugnay ang kanyang karera sa kanyang pagnanais na lumikha ng positibong pagbabago sa mundo ay pumuno sa kanya ng matinding kasiyahan. Ito ay higit pa sa trabaho. Isa itong tawag ng misyon. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas na parang isang malabong alaala, puno ng kasabikan at pagpaplano. Tinawagan ni Betty ang kanyang pamilya at mga kaibigan upang ibahagi ang balita.
Bawat pag-uusap ay lalong nagpatibay sa kanyang kasiyahan at layunin. Bumalik siya sa cafe kung saan sila nagkape ni George, ang lugar kung saan ang kanyang kapalaran ay biglang nagbago. At sa kanyang mga labi, may ngiti. Sumulat si Betty ng isang liham para kay George. Nagpapasalamat sa kanya sa hindi sinasadyang naging bahagi niya sa kanyang paglalakbay. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya pa uwi, tila mas maliwanag ang mga ilaw ng lungsod. Mas sariwa ang hangin. At alam ni Betty na malapit nang magbago ang kanyang buhay sa mga paraang hindi niya inaasahan. Pinagnilayan niya ang mga sunod-sunod na pangyayaring tila itinakda ng tadhana at ngayon, nauunawaan niyang madalas ang pinakamahalagang oportunidad ay nagmumula sa mga lugar na pinaka-hindi inaasahan. Habang naghahanda siyang matulog, dama ni Betty ang isang kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Bukas, siya ay hahakbang sa isang bagong papel, isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Taglay ang paniniwala ng integridad at kabutihan ay kasing halaga ng talento at ambisyon. Ang huling mga iniisip niya bago makatulog ay puno ng pananabik sa hinaharap, pasasalamat sa nakaraan at matatag na paniniwala sa kapangyarihan ng maliit na kabutihang loob. Ang landas sa unahan ay hindi pa tiyak, ngunit sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, handa si Betty, anuman ang dalhin ng bukas. Dumating ang kanyang unang araw sa bagong trabaho at pumasok si Betty sa opisina ng design firm na may halong kasabikan at kaba. Ang moderno at maliwanag na espasyo ay puno ng malikhaing enerhiya at sinalubong siya ng mainit na ngiti at masiglang pagpapakilala. Ang kanyang workstation ay tila panaginip para sa isang designer, kumpleto sa pinakabagong kagamitan at napapalibutan ng nakaka-inspire na mga likhang sining. Habang nagsisimula siyang ayusin ang kanyang mesa, dumaan ang CEO upang personal siyang batiin. Sabi kaming lahat na makita kung saan mo kami dadalhin gamit ang proyektong ito, Betty. Sabi nito, ang pananaw mo at mga prinsipyo ay eksaktong kailangan namin ngayon. Pinasigla ng mga salitang iyon ang paniniwala ni Betty. Ang desisyon niyang tulungan si George ay isang pivotal moment. Hindi lamang para sa kanyang karera, kundi para rin sa kanyang personal na pag-unlad. Sa buong maghapon, nakilala ni Betty ang kanyang bagong team. Isang pangkat ng mga mahuhusay at magkakaibang individual na kapwa masigasig sa layuning makapagbigay ng positibong epekto sa pamamagitan ng disenyo. Nagtipon sila sa isang conference room kung saan ipinakilala si Betty bilang project leader. Ipinresenta niya ang kanyang mga paunang idea na tumutok sa sustainability at pakikilahok ng komunidad. Ang kanyang sigasig ay sinalubong ng positibong tugon at espiritu ng pagtutulungan mula sa grupo. Ang proyekto na kanilang pinagtutuunan ay ambisyoso, layuning makalikha ng mga eco-friendly na pampublikong espasyo na hindi lamang pampaganda ng lungsod, kundi maging functional, inclusive at nakakapagpataguyod ng interaksyon at paglago ng komunidad. Lalo pang humanga ang lahat sa ideya ni Betty na isama ang mga lokal na artist at leader ng komunidad sa proseso ng pagpaplano, patunay ng kanyang dedikasyon sa isang inclusive at makabuluhang disenyo. Habang ang mga linggo ay naging buwan, unti-unting nabuo ang proyekto sa ilalim ng pamumuno ni Betty. Marami ang hamon, ngunit gayon din ang tagumpay. Bawat matagumpay na presentasyon, bawat pagsubok na nalampasan, ay nagdaragdag sa kanyang tiwala sa sarili at pinagtitibay ang kanyang panata sa napiling landas. Mainit ang naging tugon ng komunidad. Tumanggap ang proyekto ng ilang pagkilala para sa inobasyon at social impact. Isang gabi, habang naglalakad si Betty sa isa sa mga bagong tapos na espasyo, nakita niya ang mga pamilyang masayang nagtatampisaw sa paligid.
mga batang naglalaro sa mga interactive installations at sining ng komunidad na buong pagmamalaking nakadisplay. Isa itong buhay na patunay ng kanyang bisyo at pagsusumikap at isang malalim na paalala ng ripple effect ng kanyang mga naging desisyon. Dumating si George na ngayon isa ng regular na tagapayo at kaibigan at tumupo sa tabi niya sa isang bench na tanaw ang makulay na tanawin. "May napakaganda kang nagawa rito, Betty," ani ni George, kislap ang mga mata sa tuwa at pagmamalaki. "Hindi lang sa disenyo, kundi sa paghabi ng kabutihan at komunidad sa mismong puso ng iyong trabaho." Ngumiti si Betty, pinagmamasdan ng masasayang muka ang luntiang espasyo at ang sining na nagsasalaysay ng libu-libong kwento. Lahat ito nagsimula sa isang simpleng gawa ng kabutihan. Napabulong niyang pagdinilay. Sinong mag-aakala nahahantong ito rito? Habang lumulubog ang araw sa lungsod, pinipintahan ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Isang magandang pagtatapos sa isang kwento ng kabutihan, paninindigan at panibagong simula. Nakaramdam si Betty ng malalim na koneksyon sa lahat ng nasa paligid niya. Napagtanto niyang ang kanyang paglalakbay ay hindi kailanman tungkol lamang sa pagiging isang matagumpay na designer, kundi sa pagkakatuklas na ang ating mga pangarap ay malalim na nakaugnay sa mga landas na ating pinipili at sa mga taong pinipili nating tulungan habang tayo'y naglalakbay. Ang kanyang kwento, pinaghalong ambisyon, malasakit at pagkamalikhain, ay patuloy na umuusbong sa bawat araw, nagdadagdag ng bagong layer sa kanyang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito nasusukat sa mga parangal o pagkilala lamang, kundi sa mga buhay na nahipo, mga komunidad na nabago, at sa personal na kasiyahang nagbumula sa pagsunod sa tibok ng sariling puso. Habang pauwi na si Betty, alam niyang ang kanyang kwento ay isa lamang na marami. Mga kwentong nagsimula sa isang pagpili, isang pagpiling maging mabuti, maging mabait, at mag-isip ng lampas sa sarili. At habang pinagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay, bitbit niya ang mga aral ng araw na iyon. Ang araw na nagbago sa lahat, at ang paniniwala na ang pinaka-maliit na kilos ng kabutihan ay maaaring humantong sa pinaka-malalaking pagbabago, hindi lang sa karera, kundi pati na rin sa buhay at komunidad. Puno ng pasasalamat ang kanyang puso at ang kanyang mga matay nakatuon sa hinaharap. Handa na si Betty harapin ang mga bagong hamon, taglay ang kaalaman na ang integridad, kabutihan, at walang sawang pagsunod sa sariling adhikain ang tunay na susi sa isang makabuluhan at makapangyarihang buhay.